Yo, good day everyone. Skyriver here, man cannot ride. Meron lang akong gustong ikwento sa inyo dahil nung huli kong akyat sa Marilaki, pagtambay ko sa Manukan, merong tumabi sa akin na naka-scooter. Tapos in-approach niya ako. Sabi niya sa akin, Sir, vlogger ka ba? Yan. Sabi ko, ako hindi. Nagre-record lang ako at saka nagvi-video lang. Yan. So, sabi niya, kasi kanina pa kitang sinusundan dun simula Palo Alto. Yung mula Palo Alto hanggang Manukan, nakasunod pala siya sa akin. Tapos tinitingnan daw niya yung big bike ko. Tinanong niya kung anong displacement, kung anong brand, ganyan. Tapos the usual kwentuhan ng mga nagmumotor. Regular pala siyang rider ng Marilaki. Hanggang sa yung usapan namin na uwi sa isang realization. Wow, ang lalim. Hindi, gusto kong i-share sa inyo yung naging usapan namin dahil meron nga akong na-realize. Eto, ang bungad niya sa akin nung medyo naging seryoso na yung topic namin. Ang naging bungad niya sa akin is, bago ka lang ba? Ayan. So ako sabi ko, new rider lang ako. Sabi niya, kaya pala first big bike mo to? Sabi niya, oo, sabi ko, first big bike ko to. Yan. Sabi ko nga, ito lang actually yung motor ko. Natawa pa nga siya. So anyway, so sabi niya, kaya pala. Tapos nagmaang-maangan na lang ako. Sabi ko, bakit sir, anong meron? Sabi niya, kasi nga kanina nung tinitingnan kita, nung sinusundan kita, kita ko, parang umaarangkada ka, tapos bigla kang tumitigil, tapos magko-cornering ka, sambagal mo, tapos arangkada ka uli, tapos hihinto ka na naman, tapos magko-cornering ka, ang bagal mo na naman. Ganun yung ginagawa mo sa mga corners, ganyan eh. So siguro naninibago ka pa lang dyan sa big bike mo kasi mabigat yan, malaki yan eh. So sinakyan ko na lang. So sabi ko sa kanya, tinanong ko siya, sir, paano bang dapat gawin? Ayan. So nagpapaturo ngayon ako sa kanya paano ba mag-cornering kasi regular daw siya dun eh. Sabi niya sa akin, hindi, ano lang yan, okay lang yan kapag baguhan ka pa lang. Kasi hindi mo pa alam, hindi ka pa marunong eh. Kaya masasanay ka din pag pag tumagal-tagal. Basta ang gawin mo lang, wag kang magbagal, ibigay mo lang. Tapos pagdating mo ng kurbada, ihiga mo lang. Tapos steady ka lang, wag ka lang gagalaw, tapos wag ka lang maninigas. Ayan, relax ka lang, ihiga mo lang. Tapos kapag sa tingin mo nag-overshoot ka, ihiga mo pa ng konti. Basta relax ka lang, wag kang masyadong galaw-galaw. Wag mo munang ibuka yung tuhod mo, basta steady ka lang muna. Basta ihiga mo lang. Tapos ihiga mo pa. Ayan. Pero ibigay mo. Wag mong bawasan bigay mo. Ayan. Tapos pwede kang umarangkada. Pag masyado kang mabilis, dun ka lang mamemreno. Pero wag ka lang mamemreno pag nandoon ka na sa corner. Bitawan mo na yung preno mo, tapos ihiga mo lang. Ihiga mo pa. Ayan. Sabi niya, kaya ka mabagal sa corner kasi hindi mo hinihiga eh. Ihiga mo lang. Tapos pwede mong bilisan. Kaya mabilis ka para maihiga mo. Ihiga mo pa. So tinanong ko siya, sabi, ganun ba yung ginagawa ng Oo, ganyan talaga dapat. Kami nga, mga scooter lang dala namin, ganyan kami. Lalo pa kayo, mga big bikes. Malalakas ang motor nyo. So dapat higa mo pa. Sabi ko, talaga? Kahit mga big bikes, ganyan? Oo, dapat ganyan. Ganyan talaga. Matagal na yan. Ganyan talaga ginagawa dito. Talaga? Okay. So lahat ng mga nagra-ride dito, dapat, ganyan ang ginagawa. Oo, lahat. Sinasabihan namin, dapat ganyan. Para matuto sila ng ng magandang banking. Ganyan. So medyo naghahalu-halo na yung usapan at medyo naiinis na rin ako dun sa kausap ko. Kasi wala pa siyang sinasabing tama. Although meron pala.
tama siya, wag maninigas sa corner, relax lang. Tsaka yung tama rin siya, wag lang ibuka-buka ang tuhod. Hindi na kailangang nakabuka ang mga tuhod. Tama siya doon. Pero the rest, ako talagang sabi ko, bakit ganito? Bakit ganito yung mindset nila? Tapos dati pa daw ginagawa yun at talagang dapat daw ganun. Lalo pa daw naka big bike. Dapat daw talaga ganun. Tayo dito. Ako naman, sinubukan ko lang siyang gamayin yung kanyang personality. Tapos, nung nakakuha ako ng buwelo, sinubukan kong isingit yung alam ko. So, sinabi ko sa kanya, sir, actually, meron akong YouTube channel. Vlogger ka nga! Hindi. Sabi ko, hindi naman ako vlogger talaga. Meron lang akong channel, nagsha-share ako ng road safety, road strategy, at saka proper riding skill. Nung binanggit ko pa lang yung tatlong yun, nag-iba na yung mukha niya. Tapos pangiti-ngiti na siya. Tapos, alam mo yung itsura ng taong hindi na naniniwala sa sinasabi mo. Tapos, natatawa na lang dahil mukhang walang kabuluhan yung pinagsasasabi mo. Parang ganun yung naging itsura niya. Sabi ko, ang natutunan ko kasi sa mga inaral kong motorcycle instructional videos tsaka lessons online, ganito, ganyan. So we have to ganyan, ganito. Hindi ko na didiscuss ngayon sa inyo yung sinabi ko sa kanya. Yan, inabot pa ng dilaw. Basta nagbigay ako ng kaunting mga tips and tricks sa kanya na yung mga natutunan ko na yung you have to use engine braking, slow down before corner entry. Nung binabanggit ko na yung corner entry, ngingiti-ngiti na siya. Nung binanggit ko yung mga trail braking, threshold braking, counter steering, outside, inside, outside, selecting yung line, lane positioning. Dami kong talagang binagsak ko sa kanya yung mga basics na alam ko. Wala, ngingiti-ngiti lang siya. Tapos nung bago ako matapos dun sa mga sinasabi ko, sabi niya, nag-aaral ka ba sa ibang bansa? Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi ako nag-aaral sa ibang bansa. Wala nga akong perang pang-enroll sa mga motorcycle lessons dito sa Pilipinas, yung pa kayang sa ibang bansa. Pero sabi ko sa kanya, natutunan ko yan sa mga videos ng mga motorcycle instructors na mga taga-ibang bansa. Yun, sabi niya, nako, kaya naman pala ganyan ka magsalita eh. Alam mo, dito, iba tayo. Asian tayo eh. So, iba tayo dito. Hindi mo pwedeng gamitin dito yung mga natutunan mo sa mga Amerikano at saka sa ibang mga bansa. Talagang at that point, litong-lito ako. Sabi ko, ano kayang kinalaman ng pagiging Asian natin at pagiging nasa Asia tayo? Ano pa kayang pagkakaiba nun tungkol sa safety at saka proper riding skills? Sabi niya, hindi pwede dito yan, hindi nababagay dito sa atin yan eh. Iba tayo dito eh. Tsaka yung ginagawa natin dito, matagal lang ginagawa yan, tsaka ganyan talaga. Lalo pa yung dala mo, big bike kasi yan eh. Hanggang tumatayo na yung balahibo ko nun. Tapos yun, tinapos na namin yung usapan namin. Sabi ko na lang sa kanya, sige sir, pag nagkita ulit tayo dito, turuan mo pa ako ng mga Tapos alam mo yun, parang ngumingiti-ngiti na lang siya na parang gusto niya sabihin na wag na lang kasi ang nasa utak niya is parang nag-aral ako sa ibang bansa. Kaya ngingiti-ngiti na lang siya, sabi, sige, okay na yan. And pakiramdam ko 90% ng mga sinabi ko hindi niya na-gets, lalo na yung mga terms na binanggit ko. So yun, so nagpaalam na ako sa kanya kasi umakyat na ako ng viewing deck. Tsaka umakyat na ako ng kilometer 90. Tapos siya naman, nandoon pa lang siya. Maghihintay lang daw siya ng mga tatambay dahil magtitingin daw sila ng mga namimitik. Sabi ko, sige sir, yan, kita-kits na lang dito sa daan sa sige, yan, papaalam na. So habang nung umaakyat ako papuntang viewing deck, doon ko na-realize na
Grabe pala talaga. Grabe yung ugat talaga ng kakamutihan is nasa mindset, nasa pag-iisip na, nasa pag-uugali na. And to make it worse, parang nagiging kultura na. Mo yung words niya na ganyan talaga, ganyan dapat, big bike ka eh. Or yung sinabi niya na matagal lang ginagawa yan, ganyan na dati, dapat ganyan. Ayun, parang ang lalakas na salita nun, ang lalakas na bitaw nun. Kumbaga parang kung titibagin mo yun, mahihirapan ka kasi nasa kultura na nila, nakasanayan na. I mean, I do understand that riding is fun, and it's more fun if it's free. Kaya nga maraming nagra-ride for fun on the streets kasi wala kang babayarang track fee, wala kang babayarang entrance fee. Naiintindihan ko rin yung sinasabi nilang looking for thrill, saka yung adrenaline rush. I mean, naiintindihan ko yun. Nangangarera ako ng sasakyan eh, bumabaril ako, member din ako ng heavy metal band, so I know the adrenaline, I know the rush, I know, alam ko yung, I mean, yung ingay ng tambucho, yung lakas at tunog ng tambucho, yung adrenaline ng maaksyon na gawain. I mean, I know that, naiintindihan ko yun. I mean, ganun ako dati eh. Pero hindi tayo pwedeng maging makasarili eh. Kasi parang pag sinabi nating ride your own ride, do what you want, mahirap yun eh. Kasi kung magkakanya-kanya tayo, I'm riding for fun, I'm riding for adrenaline, I'm riding for the thrill. Kung magkakanya-kanya tayo ng ganun, eh ang mahirap dun, iisa lang yung daan na pinapagsaluhan natin. Imaginein mo, daan-daan at libo-libong riders ang gumagamit ng public roads. Kung yang lahat ng yan ay may kanya-kanyang intensyon at may kanya-kanyang hangarin, tapos karamihan is reckless dahil it's fun, it's thrilling, it's adrenaline rush, it's freedom daw. I mean, kung karamihan sa rider ganun, pero iisang daan lang ang sineshare nating lahat, edi kawawa naman yung mga walang kinalaman sa mga pinaggagawa natin, di ba? Kung magiging reckless ako sa daan, kawawa naman yung kasabay ko, kasalubong ko na pwedeng madamay pag nagkamali ako. Yung nga nagra-ride ng matino, nagkakamali pa eh. Di what more kung yung mga reckless. At alam nyo ba na kasama sa pagiging reckless yung nagra-ride ng walang proper knowledge at walang proper skills. It was a realization, kaya nung umaakit ako, talagang para akong nagmumuni-muni habang umaakit ako ng kilometer 90. Natigil lang ako ng pagmumuni-muni nung biglang dumilim ang ulap. Sabi ko, abort. Idediretso ko sana ng Infanta Fishport eh. Pero sabi ko, abort. Aabutin ako ng malakas na ulan. So bumalik na lang ako. At nagmuni-muni na lang ako, pababa naman. Anyway, na-share ko lang naman sa inyo yun. Maraming salamat sa nakinig. At sa mga makaka-relate. Ayan. I don't know kung may pag-asa pang mawala ang kakamutihan sa bansa natin. Tingnan natin. Let's see. I'll see you on another video. This is Mankin Outright.